Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Joey De Vibre. Kahapon pa niya ito post. Sabi lang niya, Jaime is willing to withdraw the video presentation since everyone is willing to commit that election will happen in 2028. Out of job, Senator Jaime R. Marcos. Binasa ko ang mga comments. Kako, sabi nila, ang mga minority senators, especially Soto, yung mga nagplaplano ng no election, charter change, parang nahulog lang sa patibong ni Senator Jaime. Ginamit lang niya yung video presentation niya as a bait o paon para mag-react sila. Kanya-kanyang hindi totoo yan. Wala yan, wala. Hanggang nagkaisa sila, we commit, there will be election. Withdraw. Ano sa tingin nyo? Pain lang ba yun ni, bait, patibong ba yun ni Senator Jaime yung video na yun? Sino bang gumawa nun? Ang ganda kasi ng pagkagawa eh. Direct to the point. Sa poll. Ang duda ko, ang gumawa nun ay si Derek Daryl Yap. Kailan? Merong post si Derek Daryl Yap na nabasa ko. Hindi ako ang gumawa niyan. Ang gumawa niyan yung media team, Senate media team ni Senator Jaime. Hindi ako naniniwala doon na media team lang na it needs somebody, yung may creative thinking ang makagawa nun. And I believe Derek Daryl Yap ang gumawa. Ayaw lang niyang maging bida or low profile lang siya. So, patibong man o hindi, bahala na. Natutuwa ako na nagkaisa na ang mga nag-commit na ang mga senador, minority ka man o majority, no way. Ayoko yung charter change na yan, lalo na si Senator Zubiri dahil galit na galit. And agree ako kay Senator Zubiri, in fairness sa kanya, ayaw niya ng charter change. Pinatunayan niya na noong 2024. Kaya nga siya nakudita. Kaya siya inalis na Senate President dahil yung People's Initiative na sinagawa ni Martin Romualdez noon hindi umusad sa Senado eh. Ano ba yon yung resolution na yun na 6 and 7 ba yon? Sa Kamara tapos na. Aksyon na lang ng Senado ang kulang. Kung umaksyon ang Senado, kung pumayag pa si Senate President Zubiri noon, baka ngayon tapos na ang charter change. Kasi narinig ko ang Pangulo, Marcos Jr. Sa isang speech, sabi niya, sa eleksyon, sa May 2025, yung midterm, isabay na natin yung plebisito tungkol sa charter change. Narinig ko. So, ako naniniwala, opinion ko lang ito, na itong charter change na ito, itong mga term extension na ito, may basbas ang Malacanang. Although, dinideny ng Malacanang. Hanggang ganyan lang, todo deny lang. Kaya lang, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan ngayon. Buti na lang, may mga Senator Jaime na lumalaban. Kasi, kung bakit hindi nagtagumpay yung People's Initiative, ang isa dyan, naggumalaw na todo si Senator Jaime. Siya yung nagbulgar ng mga meeting ng mga nagpapapirma, yun pala, doon sila galing kay Martin Romualdez, yung mga So, lumang tugtugin na yan. Pero may yan. Walang eleksyon. Tapos, may extend ang term nila. Mga nawawala na tayo ng tunay na demokrasya pag ito naman si Soto. Mabuti naman inaamin niya na pinag-usapan nila. Sinabi pa nga niya sa kanyang depensa golfing body daw niya si Speaker Buttigieg. Ibig sabihin, close sila. Palaging magkasama sa golf. Yun. Napag-usapan. Charter change after the sona ng presidente. Paano ngayon ang mga kongresista? Ito na. Mary C. Gaba. Kasi ang sabi ni Senator Jaime, pangako, maliban sa milyones na naibigay is, huwag kayong matakot. Kasi, gagawa tayo ng charter change. Hindi na kayo kailangang tumakbo pa sa 2028. Dahil extend namin kayo ng yun ang gagawin natin.
Yan ang pangako. Kaya ang daming bumoto. 257. So ano ngayon? Booking ang kanilang plano na charter change. Basta hindi papayag ang Senado, wala talaga sila. Kasi yan ang kagandahan ng presidential na yung may check and balance, may lower house, may upper house. Mahirap kung yung parliamentary, isa lang. Once ka nagdesisyon yung parliament, wala na. Ang Senado, yan ang kanyang rule palagi. Para kung may nakikita ng Senado na maling direksyon ng mga kongresista, pwede nilang pigilan. Kaya ito ngayon, salamat kay Senator Amy Marcos. Kung pain man o hindi, nahulog man sila sa patibong mo hindi, saludo ako. Saluduhan natin si Senator Amy. Basa lang tayo sa mga comments. Ang daming Vargas, sabi niya, it's her motive to let people know if there's truth to the ongoing brewing of term extension. At least, the my notice objection has been recorded. Diba? Ayaw namin. Jos Javier, ang talino ni Senator Amy sa part na yon, parang naging pain. Pain, patibong. Naging pain lang yung video presentation niya. Sabi niya. Doctrine of preemptive strike. Gumawa lang ng pain si Manang. Nagpahuli naman kaagad sila. Sorry, nahulog kayo sa patibong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.